Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga katulad ko na avid listener ng programa ninyo. Sa araw-araw na pakikinig sa programa ninyo, via online ang nagtulak sa akin na ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ito ay upang magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Inel, 34 years old at tubong Bicol. Lumaki po ako sa hirap at pang-anim sa 11 magkakapatid. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay namulat na ako sa pagbabanat ng buto. Nakatira ako kasama ng lola ko sa mahigit 1 oras at kalahati ang layo nito mula sa tirahan ng mga magulang ko. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako nakabukod sa nanay at tatay ko. Kahit ako ay nagtataka din, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay tanong ko na yan sa aking isipan. Iniisip ko na bakit sa dinami-dami naming magkakapatid, ako ang napili ng tatay ko na itira kasama ang lolo ko. Nabuo tuloy sa isipan ko na marahil ay hindi ako mahal ng tatay ko, o ako ang less favorite kaya ako ang mas pinili na mapalayo sa kanila. Hindi po naging masaya ang childhood ko. Bahay at eskwelahan lamang ang naging routine ng buhay ko. Grade 2 pa lamang ako nang tumira ako sa lola ko. Mag-isa lamang ako naglalakad papasok sa paaralan. Magsisimula akong maglakad mga alas 5:30 ng umaga. Kailangan kong agahan upang umabot ako ng alas 7 sa klase ko. Alas 5 naman ng hapon pagkatapos ng klase ay magsisimula na akong maglakad pabalik sa bundok kung saan nakatira kami ng lola ko. Masakit sa akin isipin, Papa Dudut, na sa tuwing mapapadaan ako sa bahay ng mga magulang ko ay nakikita ko ang mga kapatid ko na masayang naglalaro. Gustong gusto kong sumali sa habulan nila pero hindi ko magawa dahil kailangan ko nang magmadaling umuwi dahil baka abutin ako ng dilim sa daanan. Sa totoo lang, Papa Dudut, takot na takot ako habang naglalakad ako pa uwi sa tinitirhan namin ng lola. Dahil bukod sa murang edad ay mag-isa lamang ako at ang dinadaanan ko ay malalaking mga puno at damuhan. Normal lamang sigurong matakot ang isang batang katulad ko dahil sari-saring katatakutan ang pumapasok sa isipan ko. Pero lahat ng yan ay itinago ko na lamang sa aking sarili. Ayaw ko kasing mag-alala ang aking lola. Ang lola ko lamang ang dahilan kung bakit nilalakasan ko ang loob ko dahil matanda na siya at mag-isa lamang sa bahay niya. Naalala ko pa kung paano niya pagalitan si Papa dahil hinahayaan daw akong umakyat ng bundok na mag-isa. Hindi man lang daw ako ihatid. Ang katwiran naman ni Papa ay matapang naman daw ako at kaya ko naman daw na mag-isa. Grade 5 ako, Papa Dudut, noong maisipan ng lola ko na bumaba ng bundok at lumipat ng tirahan malapit sa bahay ng mga magulang ko. Kasi nga daw, matanda na siya at delikado ang manirahan sa kabundukan. Natuwa ako, Papa Dudut, dahil sa wakas ay magkakaroon ako ng pagkakataon na makasama at makalaro ang mga kapatid ko. At syempre, makakasama ko na rin sina Mama at si Papa. Pero saglit na kaligayahan lamang pala yon. Dahil kahit kasama ko na sila sa isang bahay ay para akong naging estranghero sa piling ng pamilya ko at higit sa lahat ay palagi akong napapagalitan ni Papa. Kahit sa mababaw na kadahilanan lamang. Dumating pa sa punto na kapag nagpapadala ang mga ate ko na nagtatrabaho sa Maynila ay lahat ay may regalo maliban sa akin. Palihim akong umiiyak, Papa Dudut. Ayaw kong ipakita sa kanila na nasasaktan ako. Kapag kaharap sila ay kunwari masaya ako para sa kanila pero ang hindi nila alam ay halos gusto ko nang bumagsak ang mga luha ko. Naaalala ko pa, Papa Dudut, buwan ng Disyembre yon. Malapit nang magpasko. Umuwi ang mga ate ko noon galing ng Maynila. Walang paglagyan ng tuwa ko habang sinasalubong ko ang mga ate ko. Isa pa ako sa mga nagbuhat papasok ng bahay sa mga bagahe ng mga ate ko.
Nagpahinga at kumain lamang ang mga ate at pagkatapos noon ay nagsimula na silang mamahagi ng kanilang mga pasalubong. Lahat ng mga kapatid ko ay merong bagong damit, sapatos at laruan. Antay ako ng hantay ng para sa akin pero nakikita ko na pakonti ng pakonti ang laman ng box. Hanggang sa wala nang natirang laman. Wala pa ring inabot sa akin. Nakikita ko ang saya sa mukha ng mga kapatid ko. Halos hindi magkamayaw sa pagsukat ng mga bagong damit at sapatos. Napansin marahil ng mga ate ko na tahimik lamang ako naghihintay sa isang tabi. Sa kanila na-realize na hindi pala sila nakabili ng para sa akin. Palibhasa kakatapos lang ng dinner, inutusan ako ng tatay ko na magligpit na lamang ng pinagkainan. Total naman daw ay wala naman daw pasalubong ang mga ate para sa akin. Pilit ang ngitin at tumalikod ako at naglakad papunta sa kusina. Pagdating ng kusina ay nadatnan ko ang pusa sa ibabaw ng lamesa na dinidilaan ng mga naiwang pinggan na pinagkainan ng mga ate ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng gabing yon, Papa Dudut. Disappointment, inggit at awa sa sarili ang naramdaman ko. Dumagdag pa ang inis sa pusang tila ba nang aasar pa dahil masayang masaya habang kumakain sa ibabaw ng lamesa. Naibuntun ko sa pusa ang lahat ng frustration ko. Sa inis ko ay binato ko ito ng kutsara at sa kamalas-malasa naman ay tinamaan ng kutsara ang bagong plato ng tatay ko na regalo pa ng mga ate ko galing sa Maynila. Sa lakas ng pagkabasag ay humahangos ang tatay ko patungo sa kinakaroonan ko. At laking gulat niya nang makita niyang nabasag ang paborito niyang plato. Walang tanong-tanong, Papa Dudut, ay sinampal ako ng tatay ko sabay sabi ng regalo yan sa akin ng ate mo. Bakit mo binasag? Sa lakas ng pagkakasampal niya, para akong nakakita ng stars. Sobrang sama ng loob ko, Papa Dudut. Wala na nga akong pasalubong mula sa mga ate ko ay nasampal pa ako. Nang gabing ding yon, Papa Dudut, ay nag-decide akong tumirang muli sa piling ng lola ko. Ng bahay ay ilang kanto lamang mula sa bahay namin. Nagpatuloy ang ganong sistema sa buhay ko, Papa Dudut. Malayo pa rin ang loob ng tatay ko sa akin. Palagi niya akong kinukumpara sa mga ate ko. Kesyo hindi ko raw gayahin ang mga ate ko na palaging nasa top 10 noong nag-aaral. Ako kasi ay nasa 80 lamang to 90 ang grades at hindi man lang pumapasok sa top 10 kaya halos ayaw niyang pirmahan ng report card ko. Nakapagtapos ako ng elementarya na walang honor, Papa Dudut. Kaya naman hindi na nag-abala si Papa na dumalo pa sa graduation ko. Si Mama naman kabuwanan na sa bunso namin kaya hindi rin siya nakadalo. Tinanggap ko ang diploma ko, Papa Dudut, na wala man lang kamag-anak na pumalakpak. Sa totoo lang ay naiinggit ako sa mga kaklase ko na bagamat walang honor o mas mababa pa ang grade sa akin, nandun ang mga magulang na abotenga ang ngiti dahil nakatapos na ang kanilang mga anak. Nasabi ko sa sarili ko na sana ay maranasan ko rin na ipagmalaki ng magulang. Pag uwi ko ng bahay, Papa Dudut, excited pa ako na ipakita kina Mama ang diploma ko. Pero nagulat ako na pag uwi ko ay may bisita sina Mama at Papa. Pinakilala nila sa akin si Aling Melly. Si Aling Melly daw ay naghahanap ng kasambahay na ipapasok sa Maynila. In short ay isang recruiter. Kinabahan ako, Papa Dudut, kasi parang alam ko na ang mangyayari. Hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, nakipagkasundo sina Mama at Papa na ipasok akong kasambahay sa Maynila. Halos lumuhod ako noon sa harap ni Papa. Nakiusap ako sa kanya at sinabi ko na gusto kong mag-aral ng high school at ayaw kong sumama kay Aling Melly papunta ng Maynila. Pero buo na pala ang desisyon nila, Papa. Wala akong nagawa, labagman sa kalooban ko ay napilitan akong sumama at namasukan ako sa Maynila. Buwan ng Marso noon, Papa Dudut. 11 taon pa lamang ako noon. Hindi bale magdo-12 pa lang sa buwan ng Setyembre. Unang tapa ko sa Maynila kasama ang ilang kababayan ko na na-recruit ni Aling Melly.
Malakas ang kabog ng dibdib ko noon dahil sa takot. Pinapalakas ko na lamang ang loob ko at iniisip ko na okay lang kasi nandito na rin naman sa Maynila ang mga kapatid ko. Iniisip ko na rin na baka ito na ang maging way para mahalin at maging proud sa akin ang tatay ko. Hindi naging madali ang naging journey ko dito sa Maynila. Sa lahat ng na-recruit ni Aling Meli, ako na yata ang pinakamalas ng napuntahang amo. Malupit ang naging amo ko. Isa siyang Chinese na may asawang Pinoy at may isang anak. Dinumero ang aming galaw. 3 kaming kasama sa bahay at ako ang natokang mag-alaga sa siyam na aso na anak na halos kung ituring nila. Buti pa nga ang mga aso ay anak ang turing nila pero kaming mga kasama nila sa bahay ay parang hayop kung tratuhin. Dito ko nadiskubre ang talent ko, Papa Dudut. Nadiskubre ko na kaya ko palang matulog nang nakamulat ang mata. At kaya ko rin magpunas ng pader habang tulog. Paano? Hindi ko rin alam kung paano ko yun nagawa. Halos 4 na buwan akong nakasama sa bahay ng amo ko. At sa 4 na buwan na yon, maswerte na lamang kami kung makatulog kami ng 4 na oras sa isang araw. Bawal din gumamit ng telepono o lumabas ng bahay. In short ay naging preso kami. Halos nakabantay sa amin ang aming mga amo sa bawat galaw at nakaplano pa. Nakaplano ang oras ng breakfast, lunch at dinner, pati ang oras ng pagtulog at pagising. Bawal ang mas maaga sa nakatakdang oras. Pagdating naman ng pagkain, Papa Dudut, ay nakaplano rin. Mas masarap pa ang ulam ng siyam na aso na alaga ko kesa sa ulam naming 3. Oats sa umaga at fried o lechong manok ang lunch para sa mga alaga kong aso. Samantalang sa aming 3 ay nilagang munggo o okra na ni asin ay wala man lang para pampalasa. Kapag hindi nakatingin ang mga amo ko, Papa Dudut, ay palihim akong sumusubo ng karneng manok na dapat ay para sa mga alaga kong aso. O kaya ay nagnanakaw ako ng 3 scoop ng Quaker Oats at madali ang kong kakainin sa loob ng CR. Isang umaga, Papa Dudut, umalis ang amo kong babae at ang anak niya upang maggrocery. Naiwan ang amo kong lalaki upang magbantay sa amin. Usually kapag umalis sila ay tinatago nila sa kwarto nila ang telepono. Pero parang inadya ng langit na maiwan nila ang telepono ng araw na yon. Sinamantala ko na ang pagkakataon habang ang amo kong lalaki ay naglulunoy sa pool sa ground floor. Tumawag ako sa ate ko at napayak ako nang marinig ko ang boses ng ate ko. Halos wala rin akong nasabi dahil sa takot na mahuli ako at binaba ko na kaagad ang telepono. Nang mga panahon na palang yon ay pinapahanap na ako ng mga kapatid ko at umabot pa sa barangay ang lahat. Pinabarangay nila si Aling Meli kasi nga naman 4 na buwan na nila akong hindi makontak. Pero wala ring nagawa si Aling Meli dahil hindi rin niya alam kung nasaan ako. Dahil yung amo na pinagbigyan sa akin pinasa rin ako sa ibang amo. Sa tulong ng amo ng kapatid ko ay natubos nila ako sa amo kong Chinese. Oo, Papa Dudut, tinubos po nila ako dahil nakakontrata ako ng 6 na buwan sa kanila. Nagreklamo ang kapatid ko sa DSWD laban sa mga amo ko para lamang mabawi ako. Dahil nga minor de edad pa lamang ako at maaaring madawit ang mga magulang ko ay inurong namin ang reklamo, total ay nabawi naman ako. Nag-decide ang kapatid ko na pauwi na ako ng Bicol pero tumanggi ako. Sabi ko ay maghahanap ako ng ibang amo. Ayaw ko kasing umuwi nang wala man lang napatunayan sa tatay ko. Sinuwerte naman ako, Papa Dudut, dahil nakahanap ako ng mabait na amo. This time ay totoong bata na ang inaalagaan ko. Pinag-aral po ako ng high school ng amo ko at nakikita raw nila na matalino ako. For the first time, Papa Dudut, ay nakarinig ako ng papuri para sa akin. At masaya ako kasi meron pa palang tao na nakakakita ng worth ko. Naisip ko lang na sana ay makita rin ng tatay ko ang worth ko at maging proud din siya sa akin. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko, Papa Dudut, at naging certified working student ako. Kasambahay sa araw at estudyante sa gabi.
Mula first year hanggang fourth year ay top 1 ako papadudot at natapos ko ang high school with flying colors. 7 medalya ang naiuwi ko sa tatay ko. December noon papadudot kasalukuyang nasa first year college ako noon sa PUP Santa Mesa, taking up business management. Umuwi kami ng mga kapatid ko para sa Bicol magpasko. Kung dati isa lang akong abangers ng pasalubong, ngayon ako na ang namimigay ng pasalubong at sigurado ko na lahat ay makakatanggap ng regalo. Lahat ng naipon ko mula sa allowances ko sa school at sa mga sideline ko noon ay inabot ko kina mama at papa. January 2008, bago kami bumalik ng Maynila ay kinausap ako ng masinsina ng tatay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya sa akin na proud siya sa lahat ng mga achievements ko. Proud daw siya sa akin kasi nakayanan ko ang buhay sa Maynila. At nangako siya sa akin na kapag dumating daw ang pera niya ay siya naman daw ang magpapadala sa akin sa Maynila. Natawa na lamang ako sa loob-loob ko kasi naisip ko na saan namang kukuha ng pera si Papa. Masaya ang puso ko na bumalik ako ng Maynila lalong-lalo na at inspired na pagbutihin ko ang pag-aaral ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay gagawin ko ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero hindi rin nagtagal papadudot buwan ng March taong 2008, umiyak na tumawag sa akin ang lola ko. Ibinalita niya na inatake daw sa puso si Papa at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Halos panawan ako ng malay ng mga sandaling yon papadudot. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko at tulala lamang ako habang sunod-sunod ang patak ng luha ko. Doon ko naisip ang mga huling sandali namin ng tatay ko bago ako lumuwas ng Maynila. Ang tinutukoy niya palang pera papadudot ay ang perang makukuha niya sa Coconut Planters Bank at sa SSS niya. Kaya lang lahat ng yon ay nagamit din sa pagpapalibing sa kanya. Hindi naging madali para kay mama ang pagkawala ni Papa. Nawalan siya ng sandigan sa buhay. Nakita namin na nahirapan si mamang makakope up. Unti-unti rin siyang nalulong sa pangungutang at kami kabilang ang utang ng nanay ko. Kaya naman doble kayod kaming magkakapatid dito sa Maynila para lamang may maitustos sa naiwan naming pamilya sa Bicol. Hindi na kami nakabangon mula nang mawala si Papa. Patong-patong ang utang ni mama at muntik na akong sumuko sa pag-aaral ko pero tiniis ko ang lahat. Buti na lamang mabait ang amo ko at todo support sa akin. Tinutulungan niya ako makapag-focus ako sa pag-aaral ko. Isa lang ang pakiusap niya. Ang alagaan kong mabuti ang apo niya. Mabilis na lumipas ang taon papadudot. Naka-12 na taon din pala ako sa amo ko. Year 2000 akong dumating sa kanila at 2012 naman akong umalis sa kanila upang subukan ng kapalaran sa labas. By the way papadudot, nakapagtapos po pala ako ng college sa awa at sa tulong ng mga amo ko. Nag-apply ako sa iba't ibang kumpanya at natanggap naman ako. Akala ko ito na ang simula na magandang buhay para sa pamilya ko pero mukhang mahal na mahal ako ni Lord at binigyan na naman ako ng panibagong dagok sa buhay ko. Year 2014, 2 years after kong makapagtapos ng college. Na-diagnose ako na meron akong polyp sa uterus ko and it was malignant. Kalat na ang polyps sa uterus ko. Ang sabi ng OB na nag-ultrasound sa akin ay kinakailangan na raw akong maoperahan as soon as possible or else ay maaring kumalat pa ang cancer sa ibang part ng organ ko. Naoperahan ako papadudot. Total hysterectomy ang ginawang procedure sa akin. Nangangahulugan ito ay tinanggal na ang buong matres ko. Masakit tanggapin papadudot na hindi na ako kailanman magkakaanak. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko na okay lang yon kesa mamatay ako ng dahil sa cancer sa uterus. Naisip ko kasi na paano na sina mama kung mawawala ako. At naisip ko din na marami pa akong pangako sa namayapa kong ama na kailangan kong tuparin. Nagpatuloy ako sa pakikibaka sa buhay at madami ring struggles pa na dinanas ko after kong maoperahan. Lalong-lalo na pagdating sa love life. Iniwan ako ni Willie, ang long-time boyfriend ko, after 1 year ng operations ko. Samantalang bago ako operahan mariin niyang sinabi sa akin
na hindi daw magbabago ang pagmamahal niya sa akin kahit mawalan ako ng matres at hindi na magkakaanak kahit kailan. Sa huli naghanap pa rin siya ng babae na pwede niya rong punlaan kasi pangarap daw niyang magkaroon ng junior. Hindi na ako masyadong nagmukmok papadudod kasi simula nang maoperahan ako ay sinet ko na ang mind ko sa mga possibility na iiwan niya ako. Hindi na rin ako naghabol pa kahit na maraming beses na may nangyari sa amin at para saan pa, hindi ba? Hindi rin naman ako mabubuntis kahit na ilang beses kaming mag-sex. Nagpatuloy ako sa buhay ko na para bang wala akong pinagdadaan ng problema. Kailanman ay hindi ako nag-open up sa nanay ko at sa mga kapatid ko about sa mga problema ko. Kapag kaharap ko sila ay palagi ako nakangiti at ako ang joker ng pamilya. Pero kapag mag-isa na lamang ako sa kwarto, doon ko binubuhos ang mga luha ko. May mga nanligaw ding iba sa akin, Papa Dudut. Pero sa tuwing nalalaman nila ang kalagayan ko ay hindi na sila nagpaparamdam pa. Pero sabi nga nila ay makakahanap din daw ako ng lalaking tatanggap sa akin ng buong buo. True enough kasi ay dumating sa buhay ko si Maynard. Single dad, may 2 anak na lalaki. Hanap ako ng hanap sa malayo, yun pala ay nasa malapit lang yung nagmamahal sa akin. Alam ni Maynard ang sitwasyon ko and as a matter of fact ay tinanggap naman niya ako. Katwiran niya ay meron naman siyang 2 anak, ano pa raw ba ang hahanapin niya? Sa ngayon ay 3 years na kaming nagsasama ni Maynard. Hindi pa nga lang kasal kasama ang 2 niyang anak. Yung panganay ay 14 years old at ang bunso naman niya ay 12 years old na. Mabait si Maynard, tinutulungan niya ako sa pagsuporta sa nanay ko. At sa kasalukuyan ay maayos na ang buhay ng nanay ko. Napatayuan namin siya ng bahay at naibili na ng mga kailangan. Masasabi ko na siguro naman, nasaan man si Papa ngayon ay masaya siya kasi nakikita niya na nasa maayos na kalagayan si Mama. Papadudot, nais ko lamang maging inspirasyon ng mga kabataan ngayon ang kwento ng buhay ko. Nais kong ipabatid sa kanila na hindi dapat makahadlang ang mga failures, rejections and disappointments na naranasan mo para hindi ka magtagumpay. Ang lahat ng yan ay dapat maging motivations para mas mapabuti ang buhay. Dapat maging matatag sa lahat ng bagyong dumarating sa buhay natin. Huwag basta-bastang susuko sa laban ng buhay at higit sa lahat ay manalig lamang sa Diyos para malampasan lahat ng problema. Papadudot, God bless po sa inyong lahat sa inyong programa, naway mas marami pang ma-inspired sa mga kwento na napapakinggan sa programa mo. Lubos na gumagalang, Inel. Maraming salamat, Inel, for sharing your story sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-post ng inyong mga comments. Pindutin ang notification bell, mag-like at mag-subscribe. Patuloy po ang pagdami ng ating mga subscribers sa tulong din po ninyong mga nakikinig. Maraming salamat po. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako kung sakaling ang kwento ko ang inyong mapipili para maitampok sa inyong mga listeners. Ang aking pong kwento ay siguradong kapupulutan ng maraming aral, lalo na ang mga kabataang katulad ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul, taga Valenzuela. 6 po kami magkakapatid at pangatlo po ako. Bata pa lamang po ako ay kinahiligan ko na ang pakikinig sa inyong programa dahil sa samut-saring kwento na talaga namang nakakaantig ng puso. Sabi ko noon sa sarili ko na balang araw ay ako naman ang susulat at ikukwento ang aking buhay at eto na nga po. Ang kwento ko po ay sa pagitan ko at ng aking kamamatay pa lamang na ama. Ang mga ilalahad ko po ay ang mga nangyari bago siya tuluyang mawala sa amin. Bata pa lamang po ako, Papa Dudut, ay umiinom na si Papa tuwing sasapit ang weekends. Pero hindi siya kagaya ng ilang manginginom na nagsusuka. At sa labas umiinom kasama ang mga kaibigan. Si Papa po kapag umiinom ay siya lamang mag-isa, nagsusolo siya. At sa tuwing lasing po siya ay lagi po kaming gising buong magdamag at binabantayan siya dahil baka may basaging gamit namin.
Mabait naman po si Papa lalo na at hindi po siya nakakainom. Siya po yung tipo ng tatay na kapag may kailangan ka ay ibibigay niya kaagad. Kapag may project ka at kailangan ng gastos ay babali siya sa trabaho niya para lamang may maibigay sa amin. Noong nag 12 years old na po ako Papa Dudut ay masasabi ko po na ako po ay maaasahan na sa aming tahanan. At laging napag-iiwanan ng mga nakababatang kapatid ko upang bantayan dahil sa kami lagi ang natitira sa bahay. Doon na po nagsimula na kapag tuwing lasing po ang papa ko ay ako po ang nagbabantay lagi sa kanya buong magdamag. Hindi ko po inaalis ang paningin ko sa kanya dahil baka nga po may masirang bagay kami. Nang naging 16 years old naman po ako ay natuto na po akong lumaban sa papa ko. Yan ay sa tuwing nakakainom lamang si papa. Pero kung hindi naman ay okay kaming dalawa. Habang tumatagal po kasi ay lalong nagiging alcoholic si Papa at nasasaktan na kaming mga anak niya. Last year po Papa Dudut ay lagi po kaming nag-aaway ni Papa tuwing lasing siya. At umabot na nga po sa puntong nagkasakitan na po kami at pinagsusuntok ko si Papa sa kanyang mukha. Eto po kasi yon. Ang sabi ni Papa sa akin ay lumabang ka habang gumigewang-gewang at sinusuntok-suntok ako sa may tiyan. That time po Papa Dudut ay sobrang gulo na po ng bahay namin. Lahat ng gamit ay sira-sira na at si Mama po ay nakaupo lamang dahil hindi na alam ang gagawin. At yung mga nakababatang kapatid ko naman ay nagtatago na dahil sa nasaktan din sila ni Papa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko Papa Dudut at nandilim na ang paningin ko. Pinagsusuntok ko si Papa hanggang sa matumba siya sa sahig. At si Mama naman po ay sumigaw na po at tinawag si Kuya at sinapak po ako. At doon na po ako napatigil sa pagsuntok sa papa ko. Ang sabi pa nga ni Kuya, nilalabanan ka na ng anak mo kasi ikaw mismo nagpapakita ng mali. Papadudot ng mga oras na yon ay hindi po ako nakaramdam ng awa sa papa ko dahil naisip ko na deserve naman niya ang ganon at wala siyang kwentang ama. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, Papa Dudut, makalipas lamang ang mga ilang linggo, ay nagkaayos po ulit kaming dalawa ni Papa. Although hindi po formal na nagkahingian ng tawad ay sa tuwing uutusan niya ako ay sinusunod ko. Papa Dudut, ako po yung tipo ng tao na hindi kayang tiisin na may galit sa pamilya ko. Kahit na madalas na ma-pride ako ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko. Kahit na hindi nila nakikita yon. Ako rin po kasi yung tao na yung pagmamahal sa pamilya ay hindi ko sinasabi gaya ng mahal kita. Imbes na sabihin ko ay ginagawa ko po yon. Isang araw bago po kami lumipat ng inuupahang bahay ay nagkainitan na naman po kami ng papa ko. Lasing po kasi siya ng mga oras na yon Papa Dudut at nagpapabili siya ng alak sa kapatid ko. Ang sabi ko, huwag niyong bibilhan yan. Imbes na ipangkain ay ipang-iinom pa niya. Habang masama ang tingin ko kay Papa. Sa bahay po kasi Papa Dudut ay ako lang ang nakakapigil kay Papa at nakakaharang sa mga gagawin niya. Pero nagpupumilit po si Papa hanggang sa nagkasagutan kami. Ang sabi po ni Papa ay pero ko to at sahod ko. Wala kang karapatan na pagbawalan ako. Ang sabi ko naman po ay wow, bakit ka pa umuwi dito? Kung pera mo pala yan, doon ka na lang sa trabaho mo mag-inom. Si Mama po ay nakaupo at pinapakinggan kami dahil galing sa trabaho at pagod. Hanggang sa nag-away na nga po kami Papa Dudut. Pinagbabagsak ni Papa yung gamit dahil sa ayaw namin siyang ibili ng alak. Hanggang sa sinabi ko na umalis ka na lang dito at hindi ka na namin kailangan. Umalis nga po si Papa at ako naman po kahit na nag-away kami ay sinundan ko si Papa kung saan man pupunta at nagsigurado ako na ayos siya. Saka ako umuwi sa amin. January taong ito Papa Dudut, bago po ako mag-birthday tumawag po sa akin si Papa. Itanong ko daw kay Mama kung magkano ang bili sa salad na inihanda namin ng bagong taon. Sinabi ko na lang na sige at binaba ko na ang tawag. Gusto kong sabihin kay Papa noon na wag nang maghanda kasi okay lang sa akin at mauuna pa siyang mag-celebrate dahil lasing na naman siya. Pero hindi ko magawa yon Papa Dudut. January 22 huling Sabado ni Papa.
Sabado ng umaga tinawag niya po yung kapatid ko. To, halika, samahan mo akong mamili. Pagdating po nila ay marami po silang dala na ipinabili pati na rin ang panghanda sa birthday ko. That time papadudod ay iniisip ko na maghahanda-handa pa lasing na naman yan. Dumating po yung mga katrabaho ni Papa at nag-inuman po sila. Pinabili niya po yung kapatid ko ng alak. Pagalis po nila ay uminom pa si Papa hanggang sa malango na nga siya ng alak. At syempre ako po ang nagbabantay dahil baka nga may mga gamit na naman na masira kapag nagwala siya. Nag-away po kami noon, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na wag ko daw siyang pigil-pigilan. Ako naman po ay walang imik hanggang sa sumigaw po siya nang tumabi ka dyan kung ayaw mong mabarel. Agad ko pong tinakpan ang bibig niya at sinabing pa, "Huwag kang ang puro yabang. Wala ka naman nun eh. Maya-maya may makarinig sa'yo, mapahamak pa tayo dito." Pero hindi po doon nagtatapos ang lahat. May kinuha po siya sa bag niya at isasaksak niya po sana sa akin at buti na lamang at napigilan ko ang kamay niya. At pilit na kinuha yon. Sabi ko, "Eto nga ba sinasabi ko eh. Bibili-bili ka ng panghanda sa birthday ko pero ikaw naman ang magse-celebrate." Pagkatapos noon, Papa Dudut ay napaupo na siya at parang may iniisip. Kinaumagahan nang maalimpungatan na siya ay sinabi niya sa kapatid ko na itapon na daw po lahat ng binili niyang paghanda. Ako naman po ay walang imik sa gilid pero hindi po itinapon ng kapatid ko yung mga binili ni Papa. Pumasok po si Papa nang hindi kami nagkakaayos ng araw na yon, January 20, Wednesday. Tumawag po siya sa akin. "Paul, pumasok ang mama mo?" Ang sabi ko naman ay baka sa kamali. Ang sabi niya, "Sige, baka makauwi ako mamaya." Nang umuwi po si Mama ay nag-away po kami ng gabi noon at sumigaw-sigaw na si Mama dahil sa naabutang makalat ang aming bahay. That time po, Papa Dudut, ay bumili po ako ng ulam at tinirhan ko po si Papa dahil alam ko pong uuwi siya. 9:30 ng gabi ay tumawag po ang amo ni Papa at tinatanong kung nakauwi na ba si Mang Claudio. Ang sabi naman po ni Mama ay hindi pa po, boss. Bakit po? Ang sabi ng boss kasi si Mang Claudio umuwi at lasing daw, sabi ng mga kasamahan niya. Pagkatapos po noon ay hindi na po namin naisipan na sunduin o abangan si Papa kasi una, alam naman namin na kahit na lasing yon ay kaya niyang umuwi at ikalawa dahil po sa pagod po si Mama at nagkaroon po kami ng away ng mga kapatid ko at ni Mama ay pinili na lang po naming matulog. Kinabukasan, araw ng Thursday, Papa Dudut, ay tawag ng tawag yung amo ni Papa. At tinatanong kung andito na ba sa bahay si Papa at ang sabi ko naman ay wala pa rin po, sir. Magtatanghali na. Sabi pa ng amo ay baka tinago nyo lang ang papa nyo, ha? Ang sabi ko naman ay hindi po, sir. Kahit kayo po mismo ang pumunta rito para i-check. Hindi po ako mapakali na noon, Papa Dudut. Kaya naman umalis ako at pinuntahan ang mga pwede ring puntahan ni Papa. At isa na po doon yung tulay. Chinek ko po if may mga bagay akong makikita na kay Papa. Pero wala eh. Kaya naman napanatag na ako. Hanggang sa makatapos yung araw na walang Papa ang umuwi. Sinabi ko kay ate at kuya yung mga nangyari at ang sabi ni ate ay uuwi ako dyan bukas. Hahanapin natin si Papa. Kinabukasan, araw ng Friday, dahil nga sa magdadalawang araw nang nawawala si Papa, ay nagpaprint na po ako ng missing poster ni Papa. At hinahanap nila ate si Papa at ako naman ay naiwan muna sa bahay para bantayan ang mga kapatid ko. Nag-chat si ate sa akin, Papa Dudut, at sinend ang mga CCTV footage na pwedeng pinagdaanan ni Papa at nakita nga nila si Papa na naglalakad. Nakamaong na short, long sleeve na medyo dark na damit at may dalawang bag sa magkabilaan na nakasabit sa balikat ni Papa at may hawak na isang plastic na may laman na kanyang mga tools. Papa Dudut, maghahapon na nang umuwi sila ni Mama sa bahay. Pero bago sila umuwi ay binaybay daw nila ang ilog sa ibaba upang tignan kung may mga pwede bang clue na makita. Hanggang sa nagsiiyakan na raw sila, lalo na si ate dahil naramdaman niyang parang nandun sa tubig si Papa.
At si mama naman daw po ay kinausap sa hangin si papa na kung nasa tubig siya ay magbigay siya ng senyales. Pagka-uwi nga nila ni mama, agad na nang hiram si mama sa akin ng cellphone para mag-online sa Facebook. Pagka-open ni mama ay bumungad agad ang isang post ng isang taga-Bulacan na may natagpuan daw na bangkay na palutang-lutang sa isang lawa sa Malhacan, Bulacan. Noon naman ay nagsipag-iyakan na ang mga kapatid ko at si mama dahil si papa daw yon. Kahit nakataob ang katawan, sobrang nagsiiyakan ang mga kapatid ko at si mama. Ako naman, Papa Dudut, ay hindi ako umiiyak dahil sabi ko ay hindi yan si papa. Huwag kayong mag-isip ng masama. Papa Dudut, hindi po ako umiyak, hindi dahil sa tanggap ko, kundi dahil sa ayoko maniwala hanggang sa hindi ko pa nakikita ng personal at hindi ko din tanggap na gano'n ang sasapitin ni papa. Papadudot ng mga oras na yon ay dali-dali kaming tatlo nila mama at ate na pumunta sa boss ng papa ko para samahang pumunta sa lugar na nasabing nakita ang bangkay. Nang nandun na nga kami sa lugar na yon, papadudot ay sobrang dami ng tao na nakatingin. Pagkababa namin, papadudot, sa sasakyan ng boss ni papa ay bigla na po akong nanghina. Pero hindi ko pinahalata yon kina mama dahil ayoko silang mag-worry hanggang sa makita na nga namin papadudot. At nang binaligtad na ang katawan ni papa ay doon na nga namin nakumpirma na si papa nga yon. Iyak kami ng iyak, Papa Dudut, ang brutal po ng sinapit ng papa ko. Wala na siyang saplot, pambaba at brief pero may damit pang itaas. Papa Dudut, hindi ko po makakalimutan yung mukha ni papa ng mga oras na yon. Kahit na isang beses ko lang siyang tinignan dahil sobrang nanghihina na ang mga tuhod ko. Papa Dudut, lumulobo ng mukha ni papa pati na rin ibang parte ng katawan niya. Inabot pa ng gabi yung pagkakakuha kay papa dahil naghihintayan lang pala sila kung sino ang kukuha. Nag-high tide na rin noon, Papa Dudut, kaya naman doon na kami nagreklamo. Nang makuha na si papa at dadalhin na sa punerarya ay doon po ako sobrang umiyak, Papa Dudut. Kasama ko po si mama at sinabi ko lahat na nagsisisi ako at feeling ko ay may kasalanan ako. Kasi bago siya mawala ay inaway ko pa si papa at kung ano-ano pang sinabi ko na kesyo ganito na hindi na sana naghanda pa. Si mama po ay tahimik lamang na mga oras na yon. Papa Dudut, doon ko lang po na-realize na may mga pahiwatig na po pala ang lahat. Una ay ang huling pagbili ng mga grocery para sa amin. Pagbili ng handa para sa akin. Yung mga away namin ng mga kapatid ko at ni mama na naganap sa huling araw na pala ni papa. At yung huling tawag sa akin ni papa na baka umuwi ako dyan. Oo, Papa Dudut, ako po yung huling tinawagan ni papa bago siya mawala at matagpuan naming wala ng buhay. Papa Dudut, ang sakit lang na hanggang sa mga huling linggo at araw ni papa ay hindi ko siya napahalagahan. Na yung mga kamalian lang niya yung nakikita ko madalas. Papa Dudut, ng araw ng kaarawan ko ay tinuloy pa rin namin ang paghahanda ng birthday ko at niluto namin yung mga pinamili ni papa para sa akin. Papa Dudut, malungkot po na nag-birthday ako tapos namatayan pa kami. Lagi kong maaalala na sa aking huling nag-connect si papa. Pero hindi ko ramdam na huling araw na pala niya yon. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung sa mga susunod na kaarawan ko ay makakaramdam ako ng saya dahil nararamdaman kong lagi yung guilt sa puso ko. Na sa mga huling araw ni papa ako yung inalala niya pero ako yung walang pake sa kanya at sobrang nagigilty talaga ako. Pero wala akong magagawa, Papa Dudut, gaya na nga ng sabi nila na laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya ito yung iniiwan ko para sa mga kabataang katulad ko na may parehong sitwasyon na gaya ko. Kahit gaano man naging kasama ang papa o mama ninyo ay mahalin nyo pa rin. Kasi mahirap mawala ng magulang. Lagi nyong iparamdam na nandiyan kayong mga anak nila sa tabi nila. Huwag ninyong hayaan na balutin kayo ng galit ninyo. Matutong magpatawad at mahalin ang pamilya, ang mga magulang dahil hindi natin alam kung kailan sila kukunin sa atin ang puong may kapal. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi po namin alam kung paano babangon at magsisimula. Sobrang naapektuhan po kaming lahat, sina mama sa trabaho at kami naman sa pag-aaral. Sa ngayon ay hindi namin alam kung saan kami kukuha ng iba pa naming mga pangangailangan.
Incoming grade 11 na po ako at may incoming grade 10, 9 and 6 pa po akong mga kapatid. Hindi po namin alam kung paano lalagpasan yung mga problemang darating pa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut, at sana'y marami akong naiwang aral at inspirasyon. Lalo na sa mga kabataang katulad kong nakakarinig ng aking kwento. More power and God bless po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Paul.